Ito ay Sabado, Agosto, ika-2, 2025. Ang mga agila na nagtitipon ay magagamit sa online sa www.branham.org. Kung nais mo ang mga personal na abiso sa WhatsApp, simple magpunta sa www.branham.org/in/WhatsApp at mag-sign up. Huwag kalimutan na suriin ang kahon na hindi ka isang robot. Ngayon, isang liham mula kay Brother Joseph Branham. Minamahal na mga katangian ng Diyos, ang bawat salita na binigkas sa mensaheng ito ay isang liham ng pag-ibig sa kanyang nobya. Isipin na mahal tayo ng ating Ama sa langit, na hindi lamang niya nais na basahin natin ang kanyang salita, ngunit nais niyang marinig natin ang kanyang tinig na nagsasalita sa ating mga puso upang masabi niya sa atin, "Ikaw ang aking buhay na orakulo, aking buhay na katangian na aking maipapakita sa mundo." Pagkatapos ay isipin na pagkatapos ng lahat ng kanyang mga sakripisyo na ginawa niya dito sa lupa, ang buhay na kanyang isinabuhay, ang landas na kanyang tinahak, isang bagay lamang ang kanyang hiniling. Na kung saan ako naroroon, maaring naroon din sila. Hiniling niya ang ating pagsasama. Iyon lamang ang hiniling niya sa Ama sa panalangin, ang iyong pagsasama magpakailanman. Kung nasaan ako, kanyang salita, dapat na tayo rin para tanggapin ang kanyang pakikisama, ang kanyang pagsasama magpakailanman. Sumakatawid, dapat tayong mamuhay sa bawat salita na kanyang sinabi sa atin sa mga tip upang maging kanyang berhin na salita, nobya, na ginagawa tayong bahagi ng nobyo. Iyan ang pahayag ni Jesus Kristo sa oras na ito. Hindi kung ano siya sa isa pang oras. Kung sino siya ngayon, ang salita para sa araw na ito. Kung nasaan ang Diyos ngayon, iyan ang pahayag para sa ngayon. Lumalaki na ito ngayon sa nobya, na ginagawa tayong buong tangkad ng perpektong mga anak na lalaki at babae. Nakikita natin ang ating sarili sa kanyang salita. Alam natin kung sino tayo. Alam natin na tayo ay nasa kanyang programa. Ito ang daan na ibinigay ng Diyos para sa araw na ito. Alam nating malapit na ang pag-agaw. Mamaya ay lilitaw ang ating mga mahal sa buhay. Pagkatapos ay malalaman natin, nakarating na tayo. Pupunta tayong lahat sa langit. Oo, langit, isang lugar na kasing totoo nito. Pupunta tayo sa isang tunay na lugar kung saan gagawa tayo ng mga bagay, kung saan tayo titira. Magtatrabaho na tayo. Mag-i-enjoy tayo. Tayo ay mabubuhay. Pupunta tayo sa buhay, sa isang tunay na buhay na walang hanggang. Pupunta tayo sa isang langit, isang paraiso, tulad ni Adan at Eva na nagtrabaho at namuhay at kumain at nagsaya sa hardin ng Eden bago pumasok ang kasalanan. Tayo ay nasa ating daan pabalik doon muli. Tama, pabalik. Ang unang Adan sa pamagitan ng kasalanan ay inalis tayo. Ang ikalawang Adan sa pamagitan ng katuwiran ay muling nagbabalik sa atin. Binibigyan katuwiran tayo at pinabalik tayo. Paano masasabi ng sinuman kung ano ang kahulugan nito sa atin? Ang katotohanan na pupunta tayo sa paraiso kung saan tayo nakatira sa buong eternidad na magkasama. Wala nang kalungkutan, sakit o kalungkutan, ganap na ganap sa pagiging perpekto. Ang ating mga puso ay nagagalak, ang ating mga kaluluwa nag-aalab sa loob natin. Si Satanas ay naglalagay ng higit at higit na pag-iigipit sa ating araw-araw, ngunit tayo ay nagagalak pa rin. Bakit? Point, alam natin kung sino tayo. Point, alam natin na wala tayo at hindi mabibigo siya. Point, alam natin na sa perpektong kalooban niya tayo. Point, alam natin ibinigay niya sa atin ang tunay na pahayag ng kanyang salita. Brother Joseph, isinulat mo ang parehong bagay bawat linggo. Luwalhati, isusulat ko ito bawat linggo para malaman mo kung gaano kaniya kamahal, kung sino ka, kung nasaan ka pupunta.
ang negatibo ay nagiging positibo. Ikaw ang salita na nagiging salita. Mahal na mundo, sumama ka sa amin ngayong linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, sa Hookup. Hindi dahil iniimbitahan ka ni ako, ngunit dahil iniimbitahan ka ni siya. Hindi dahil ako ang pumili ng tape, kundi para marinig ang salita na may bahagi ng nobya sa buong mundo ng sabay-sabay. Matanto ba natin na posible para sa nobya na marinig ang tinig ng Diyos sa buong mundo? Lahat sa eksaktong oras, iyon ay dapat na Diyos. Inutusan ng Diyos ang propeta na gawin ito, habang ang kanyang anghel ay naririto sa lupa. Hinumok niya ang nobya na magkaisa sa panalangin. Lahat sa parehong panahon ng Jeffersonville, sa oras ng alas 9, alas 12, alas 3, gaano pa kaya ito ngayon na ang nobya ay maaaring magkaisa bilang isa upang marinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kanilang lahat ng sabay-sabay? Brother Joseph Branham. Minsay, mga bagay na darating, 65-1205. Mga banal na kasulatan, San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 14. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 7. Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 10. Ang mga banal na kasulatan ay binabasa sa isa pang video sa YouTube. Para sa iyong kaginhawa, mag-subscribe at pindutin ang bell ding sa YouTube nito para sa mga abiso. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. Until next time, God bless you and Shalom.